Sa pinakaliblib na bahagi ng Pangasinan, may isang maliit na baryo na napapalibutan ng matatayog na puno ng kawayan, nyog, at saging. Doon nakatira si Aling Berta, isang simpleng babae na kilala ng mga kapitbahay bilang tahimik, matulungin, at mabait. Madalas siyang makita tuwing umaga, bitbit ang bayong, papunta sa bukid kasama ang kanyang asawa na si Mang Isko, at ang kanilang dalawang anak na si Rico at Lira. Ang kanilang hanap buhay ay pagsasaka. Kahit maliit lang ang kanilang lupang sinasaka, masipag silang mag-asawa. Wala silang luho, basta't may pagkain sa hapag, masaya na sila. Si Aling Berta ay may kakaibang karunungan sa mga halamang gamot, madalas siyang lapitan ng mga taga-baryo kapag may sakit o sugat, at palaging gumagaling ang mga ito sa tulong ng mga likhang gamot ni Berta. Ngunit may mga bulong-bulungan. Sabi ng ilan, kaya raw mabilis gumaling ang mga ginagamot ni Aling Berta ay dahil gumagamit daw ito ng itim na mahika. May mga bata ring nagsasabing nakikita nilang may kumikislap na mga mata sa gubat tuwing gabi, na tila minamasdan sila. Hindi ito pinapansin ni Berta. Alam niyang ang mga tao ay mabilis maniwala sa sabi-sabi. Isang gabi, habang nagluluto si Berta ng hapunan, bigla siyang napalingon sa bintana. Mula sa dilim ng gubat, nakita niya ang isang pares ng mapupulang mata. Hindi ito kanya, ito ay tanda ng pagtawag ng kanyang tribo, ang mga nilalang na katulad niya. Sapagkat si Aling Berta, sa kabila ng kanyang kabaitan, ay isang aswang, ngunit hindi tulad ng mga aswang na pumapatay o nangunguha ng bata. Siya ay kabilang sa mga banayad na lahi, mga aswang na tumatalab lamang sa mga hayop at gumagamot ng tao gamit ang kakaibang lakas. Alam ito ng kanyang asawa, at hindi ito kailanman naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Berta, sabi ni Isko minsang gabi, anuman ka man, ikaw pa rin ang asawa kong minahal. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa mundo. Ngumiti si Berta, ngunit sa likod ng ngiti ay may takot. Sapagkat alam niyang kapag nalaman ng mga tao ang kanyang tunay na pagkatao, baka hindi nila siya maintindihan. Makalipas ang ilang araw, may batang lalaki sa baryo na biglang nagkasakit ng matindi. Wala nang makitang lunas ang mga magulang, kaya tumakbo sila kay Aling Berta. Gumamit siya ng mga dahon, ugat, at kakaibang orasayon. Kinabukasan, magaling na ang bata. Ngunit may isang matandang babae ang nakakita kay Berta habang naglalagay ng kakaibang langis sa bata. Ipinakalat nito sa buong baryo ang sabi-sabing aswang si Aling Berta. At doon nagsimula ang mga bulong, ang mga matang nakatingin, at ang mga pusong puno ng takot. Hindi pa alam ni Berta, ngunit ang katahimikan ng kanilang buhay ay malapit ng magwakas. Mabilis kumalat ang tsismis sa baryo. Sa umpukan ng mga nanay sa puso, sa tindahan ni Aling Nena, pati sa palengke, iisa ang pinag-uusapan. Aswang daw si Aling Berta. Nagsimula ito sa kwento ni Aling Sayon, ang matandang nakakita kay Berta habang pinapahira ng langis ang batang may sakit. Nakita ko mismo, giit ni Aling Sayon habang pinupunasan ang pawis sa noo. May hawak siyang langis na kulay itim, at may binubulong siya na hindi ko maintindihan. Kinabukasan, magaling na yung bata. Hindi yan karaniwan. Ang mga tao, sa halip na magpasalamat, ay natakot. Ang iba ay nagsimula ng umiwas sa pamilya ni Berta. Kapag dumarating si Berta sa palengke, tahimik ang lahat. Kapag bumibili siya ng bigas o asin, bigla na lang lalayo ang tinderang kausap niya. Kahit ang mga dating kaibigan niya ay biglang nagkikibit balikat o umiwas ng tingin. Hindi maunawaan ni Berta kung bakit nagbago ang lahat. Isko, sabi niya isang gabi, habang pinupunasan ang pawis ng asawa, may nararamdaman akong kakaiba sa mga tao. Para bang galit sila sa akin. Pinisil ni Isko ang kamay ng asawa. Huwag mo silang pansinin, Berta. Hindi nila alam ang totoo. Basta alam natin kung sino tayo, yun lang ang mahalaga. Ngunit hindi ganoon kadali. Maging ang mga bata sa baryo ay natutong manakot ng pangalan niya. Aswang! Aswang! Sigaw ng mga paslit habang dumadaan si Lira at Rico sa daan papuntang eskwelahan. Umuuwi ang magkapatid na umiiyak. At si Berta naman ay tahimik na pinupunasan ang kanilang mga luha. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang bulungan. Hanggang isang gabi, isang grupo ng mga kalalakihan ang nagtipon sa bahay ni Kapitan Julian. Kung hindi natin kikilos, baka sa susunod ay may mamatay na bata, sabi ng isang lalaki habang nag-aapoy ang mga mata sa galit.
Tama si Tutoy, dagdag ni Kapitan Julian. Hindi natin pwedeng hayaang manatili dito ang isang nilalang na may kapangyarihang itim. At doon nila binuo ang isang malagim na plano, ang planong tuluyan ng alisin si Aling Berta sa baryo. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda ng kanilang mga sulo at bulok, si Aling Berta naman ay payapang natutulog, ni hindi alam na ang mismong mga taong tinulungan niya ay nagbabalak na siyang wakasan. Madilim ang gabing iyon. Ang buwan ay kalahati lamang at natatakpan pa ng makapal na ulap. Tahimik ang buong baryo, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may nagkukubling panganib. Sa likod ng bahay ni Kapitan Julian, nagtipon ang mga kalalakihan ng baryo, may dala silang mga sulo, gulok, at itak. Ang ilan ay may hawak pang sibat at batong pambato. Galit ang nangingibabaw sa kanilang mga mukha. Ngayong gabi, tatapusin na natin ang sumpa ng baryong to, sigaw ni Kapitan Julian. Hindi na tayo papayag na may aswang na kasama natin sa iisang lugar. Tumugon ang mga tao ng sabay-sabay na, tama, tapusin na natin siya, at sabay-sabay silang naglakad patungo sa bahay ni Aling Berta, na nasa dulo ng kakahuyan. Habang papalapit sila, tahimik ang paligid. Tanging ingay ng mga yabag at hampas ng damo sa kanilang daraanan ang maririnig. Sa loob ng bahay, mahimbing na natutulog si Mang Isko, Rico, at Lira. Si Berta naman ay wala roon, nasa gubat siya, tinawag ng kanyang tribo upang tulungan ang isang sugatang nilalang. Nang marating ng mga tao ang bahay, tahimik silang pumulibot. Itinaas ni Kapitan Julian ang kamay bilang hudyat. Ngayon, sigaw niya, bumuga ng apoy ang mga sulo at isa-isa nilang itinapon iyon sa bubong at dingding ng bahay. Mabilis na kumalat ang apoy, nilamon ng apoy ang bahay na yari sa kawayan at pawid. Nasaan si Berta? Sigaw ng isang lalaki. Walang lalabas na buhay dyan. Sagot ng isa. Mula sa loob, narinig ang malalakas na ubo at iyak ng mga bata. Papa, Mama, sigaw ni Lira habang pilit siyang hinahatak ni Isko palabas ng bintana. Ngunit sobrang lakas ng apoy, hindi na siya makalapit. Tinakpan ni Isko ang kanyang mga anak, pilit silang niyakap hanggang sa tuluyan silang lumunin ng apoy. Paglaon, natapos din ang sigawan. Ang apoy ay unti-unting namatay, iniwan ang abo at amoy ng sinunog na kahoy. Tumalikod ang mga tao, kumbinsidong natapos na ang lahat. Wala na ang aswang, sabi ni Kapitan Julian. Malinis na muli ang ating baryo. Ngunit ang hindi nila alam, habang unti-unting lumalapit si Aling Berta sa kanyang bahay mula sa gubat, ay naamoy na niya ang masangsang na amoy ng usok. Tumakbo siya, halos mapatid sa mga ugat at bato. Pagdating niya, bumungad sa kanya ang abo, ang mga labi ng bahay, at ang mga hindi na makikilalang katawan ng kanyang pamilya. Isko, Rico, Lira, ang kanyang sigaw ay umalingaw sa buong kagubatan. Lumuhad siya sa lupa, niyakap ang mga abo, at doon siya umiyak ng ubos luha. Ang kanyang mga mata, na dati mapagkalinga, ay unti-unting nagdilim. Pinatay ninyo ang mga mahal ko, bulong niya, habang nanginginig ang boses. Sumpa ko, hindi kayo makakatulog ng payapa. Sa gabing iyon, sa gitna ng abo at apoy, isinilang ang galit ni Aling Berta, isang galit na hindi mapapawi ng panahon. Madilim at malamig ang gabi. Sa gitna ng abo at usok, nakaluhod pa rin si Aling Berta, ni hindi makagalaw. Ang mga luha niya ay natuyo na sa sobrang pag-iyak, at ang kanyang dibdib ay parang pinipilipit ng puot at dalamhati. Tahimik siyang tumingin sa langit, hawak-hawak ang abo ng kanyang mga anak. Diyos ko, mahina niyang bulong, bakit mo hinayaan ito? Walang tugon, tanging huni ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa nasunog na dingding ang narinig niya. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang mapatla niyang balat ay nagdilim, ang mga matay nagningning ng pula. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan bilang aswang, pinilit niyang hindi mawala ang katinoan. Alam niyang kung magpapadala siya sa galit, tuluyan siyang magiging halimaw. Ngunit nang maalala niya ang mga sigaw ng kanyang mga anak, ang tawag ni Lira bago siya malagutan ng hininga, bumigay ang lahat ng kanyang pagpipigil. Tumindig si Aling Berta, humawak sa abo, at dahan-dahang binigkas ang mga sinaunang salita ng kanyang tribo. Sa ngalan ng dugo, sa ngalan ng buhay na ninakaw, isinusumpa ko ang mga kamay na pumatay sa aking pamilya. Ang kanilang mga gabi ay magiging gabi ng takot, ang kanilang mga anak ay makakarinig ng iyak sa dilim. Ang lupaing ito ay hindi na magiging mapayapa.
Sa sandaling iyon, biglang kumulog. Ang hangin ay umihip ng malakas, at ang mga puno ay tila nagyuko sa bigat ng kanyang sumpa. Mula sa abo, umangat ang alon ng malamlam na liwanag, parang usok na may buhay. Lumuhod si Berta sa gitna ng apoy na unti-unting bumabalik bilang malamig na hangin. Hindi ko gustong maging halimaw, mahina niyang sabi, pero kayo ang gumawa sa akin ito. Kinabukasan, sa baryo, nagising ang mga tao na tila walang nangyari. Ngunit nang maglaon, may kakaibang nangyari, ang tubig sa balon ay naging maitim, ang mga alagang hayop ay isa-isang nagkakasakit, at sa gabi, may naririnig silang mga iyakan ng bata mula sa gubat. Parusa to, sigaw ng isa, sumpa ng aswang, sabi ng iba, at sa malayo, sa ilalim ng punong balete, tahimik na nagmamasid si Aling Berta, ang dating mabait na aswang na ngayoy ginawang halimaw ng galit. Makalipas ang ilang gabi matapos masunog ang bahay ni Aling Berta, nagsimula ng maramdaman ng mga taga-baryo ang kakaiba. Una ay kay Kapitan Julian. Isang gabi, habang natutulog siya, nagising siya sa tunog ng mga yapak sa labas ng kanyang bahay. Akala niya ay hangin lang, ngunit nang muli siyang pumikit, may narinig siyang boses, mahina ngunit malinaw. Kapitaan, bakit mo sila pinatay? Napabalikwas siya ng bangon, hinanap ang pinagmulan ng tinig, ngunit wala siyang nakita. Pinilit niyang bumalik sa pagtulog, ngunit pagkadilat niya, may aninong babae sa gilid ng kanyang kama, mahaba ang buhok, at sa kanyang mga bisig ay tila may dalang abo. Kapitaan, muling bulong nito. Nasaan ang awa mo? Napasigaw siya at mabilis na tumakbo palabas ng bahay, ngunit pagtingin niya sa paligid, tulog pa ang mga tao, at tila walang nakarinig. Nang sumilip siya pabalik sa bahay, wala na ang babae. Ngunit sa sahig, may naiwan, abo, at bakas ng kamay ng bata. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. Nasisiraan daw ng bait si Kapitan Julian. Bulungan ng mga tao, siguro konsensya lang yun, sabi ng isa. Ngunit habang tumatagal, hindi lang si Kapitan ang nakakaranas ng kababalaghan. Si Aling Sayon, ang unang nagpakalat ng tsismis, ay natagpo ang nanginginig sa kanyang bahay, walang malay. Sa tabi niya ay isang batang babae, tila si Lira, anak ni Berta, ngunit nang lapitan ng mga tao, naglaho ito na parang usok. May multo sa baryo, sigaw ng mga tao habang nagkakagulo. Ang ilan ay nagdasal, ang iba na may nagdasal ng umiiyak, habang ang matatanda ay nag-alay ng kandila sa labas ng bahay. Ngunit kahit anong dasal, hindi natatapos ang takot. Tuwing gabi, may naririnig silang iyakan sa hangin, mga yabag sa bubong, at minsan, may nagbubulong sa kanilang mga tenga habang sila'y natutulog. Ang mga hayop ay ayaw nang lumapit sa mga bukid, at ang mga puno ng saging ay unti-unting nalalanta. Isang gabi, habang nag-uusap ang ilang kalalakihan, bigla silang nakarinig ng malakas na tawa mula sa gubat, isang boses na babae, malalim at puno ng galit. Tingnan ninyo ang ginawa nyo, bulong ng tinig na nagmula sa dilim. Ngayon, mararanasan nyo ang sakit na ibinigay nyo sa akin. At sa sandaling iyon, sabay-sabay na namatay ang mga sulong nilang hawak, iniwan silang balot ng kadiliman. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin tumitigil ang mga kababalaghan sa baryo. Ang mga tao ay hindi na mapakali. Wala nang gustong lumabas tuwing gabi, at kahit sa araw, may ilan nang lumilikas patungo sa karatig na nayon. Ngunit sa kabila ng takot ng lahat, may mga lalaking hindi pa rin naniniwala. Walang aswang, guni-guni lang yan, sigaw ni Tutoy, ang isa sa mga sumunog sa bahay ni Berta. Ngunit kahit malakas ang loob niya, halata sa kanyang mga mata ang pangamba. Isang gabi, habang lasing na naglalakad si Tutoy pauwi, may narinig siyang mga yabag sa likuran. Wala yan, bulong niya sa sarili, baka pusa lang. Ngunit nang tumigil siya, tumigil din ang yabag. Nang humakbang siya muli, sumabay ulit ito, ngunit ngayon, mas malakas, mas malapit. Sinong nandyan? Sigaw ni Tutoy habang hawak ang bote ng alak. Walang sumagot. Ngunit mula sa dilim, may lumabas na boses ng bata. Kuya, mainit po, nasusunog po kami. Nang lingunin niya, nakita niya ang dalawang bata, tila si Rico at Lira, nakatayo sa gitna ng daan, may sunog ang mga damit at balat, at nakatingin sa kanya ng tuwid. Napaatras si Tutoy, natamba sa lupa. Hindi ko sinasadya, hindi ko alam na nandun kayo. Sigaw niya habang umiiyak, ngunit lumapit ang mga bata,
at mula sa likuran nila ay unti-unting sumulpat ang isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok, at pula ang mga mata. Tutoy, mahina ngunit malamig ang boses ni Aling Berta. Ang apoy ay hindi nakakalimot. Sumigaw si Tutoy, ngunit bago siya makatakbo, nilamon siya ng dilim. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang kanyang bangkay malapit sa ilog, namumutla, nakadilat ang mga mata, at ang mga labi ay may bakas ng abo. Simula noon, gabi-gabi na ang mga sigaw. May mga naririnig na kalabog sa bubong, mga yapak sa paligid ng bahay, at mga boses ng mga batang umiiyak. Ang mga tao ay nagkukulong sa loob ng kanilang bahay, nagdarasal, at nag-aalay ng pagkain sa labas para lamang matapos ang sumpa. Ngunit walang dasal na tumatalab. Dahil ang sumpa ni Aling Berta ay hindi basta sumpa, ito ay panawagan ng isang inang nilamon ng sakit. At sa bawat gabing dumadaan, palakas ng palakas ang kanyang galit. Simula nang mamatay si Tutoy, tuluyang binalot ng takot ang buong baryo. Halos walang lumalabas ng bahay kapag lumubog na ang araw. Ang mga aso ay tahol ng tahol tuwing gabi, at ang mga manok ay tila naguguluhan, tila ba nararamdaman din nila ang presensya ng masama. Si Kapitan Julian, na dating matapang at maingay, ay ngayoy halos hindi na lumalabas ng bahay. Halos gabi-gabi ay binabangungot siya, nakikita niya sa kanyang panaginip ang mga batang nasusunog, at si Aling Berta na dahan-daw ang lumalapit sa kanya, hawak ang abo ng kanyang pamilya. Hindi ko kasalanan, pinagtanggol ko lang ang baryo, bulong niya habang pawis na pawis sa gitna ng gabi. Ngunit isang gabi, habang nagdarasal siya sa harap ng altar, bigla niyang narinig ang isang mahinang katok sa pinto. Tok, tok, tok. Walang tao rito, mahina niyang sabi, nanginginig ang tinig. Ngunit mas lumakas ang katok. Tok, tok, tok. At kasabay nito, may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Napatingin siya sa bintana, at doon niya nakita ang isang anino ng babae. Nagtago siya sa likod ng mesa, nanginginig, ngunit bigla niyang narinig ang boses ng isang batang babae. Kapitaan, napatigil siya. Alam niya ang boses na iyon, boses ni Lira, ang anak ni Aling Berta. Kapitaan, bakit mo po kami sinunog? Dahan-dahan siyang lumabas mula sa pagkakatago, at nang humarap siya sa pintuan, nandoon nga ang batang si Lira. Nakangiti ito, ngunit sa kanyang mga mata ay may apoy. Patawarin mo ako, sabi ni Kapitan habang lumuluhod. Hindi ko alam na nandyan kayo. Ngunit mula sa likuran ni Lira, unti-unting lumitaw si Aling Berta. Mahaba ang kanyang buhok, ang mga matay pulang-pula, at sa kanyang kamay ay may hawak na abo na nilipad ng hangin papunta sa mukha ni Kapitan. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, malamig niyang sabi. Dahil tapos na ang panahon ng kapatawaran. Kasabay ng kanyang mga salita, biglang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid, niwala ng hangin o kuliglig. Sa sandaling iyon, lumakas ang apoy sa lampara, at sa isang iglap, narinig ng buong baryo ang isang malakas na sigaw mula sa bahay ni Kapitan Julian. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang bahay na iyon na nakabukas ang pinto, at sa loob, nakaupo si Kapitan sa sahig, nakadilat ngunit wala ng buhay. Sa kanyang harapan ay nakaukit sa lupa ang mga salitang, ang apoy ay babalik sa bawat puso ng may kasalanan. Pagkatapos ng pagkamatay ni Kapitan Julian, lalo pang lumaganap ang takot sa buong baryo. Wala nang gustong lumabas ng bahay kahit araw, at halos lahat ng pinto ay nakapinid, may krus at bawang sa bawat gilid ng bintana. Ang baryo na dati puno ng tawanan at ani ay naging baryo ng katahimikan at dasal. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang batang lalaki ang nakakita ng kakaiba. Habang nag-iigib siya ng tubig sa balon, napansin niyang may babaeng nakatayo sa kabilang dulo ng bukirin. Mahaba ang buhok, nakaputi, at tila may hawak na bata. Nang mapatingin siya ng diretsyo, biglang nawala ang babae. Paglingon niya sa balon, ang tubig ay hindi na malinaw, kulay abo na ito, parang abo ng nasunog na bahay. Nagtakbuhan ang mga tao nang malaman ito. Balon ni Berta, nasumpa ang balon. Sigaw ng isa, nilason niya ang lupa natin. Dagdag ng iba, sa takot, nagpa siya ang mga natitirang lalaki ng baryo na magpatawag ng albularyo mula sa Karatignayon, si Kaapong Mando, isang matandang kilala sa kakayahang makipag-usap sa mga kaluluwa. Pagdating ni Kaapong Mando, agad niyang naramdaman ang bigat ng paligid.
Hindi lang ito sumpa, sabi niya habang nakapikit at nakalapat ang palad sa lupa. Ito ay sakit ng puso, isang inang nawalan ng lahat. Dinala nila si Apong Mondo sa lugar kung saan nasunog ang bahay ni Aling Berta. Paglapit niya, biglang lumakas ang hangin. Ayoko siyang labanan, bulong ng matanda. Hindi siya halimaw. Siya'y isang nilalang na sinaktan ng tao. Ngunit bago pa man sila makapagdesisyon, biglang narinig nila ang malakas na tawa, isang tinig na pamilyar na sa lahat. Hindi ko sila sinimulan, pero ako ang magtatapos. Mula sa gitna ng abo, dahan-dahang sumulpot si Aling Berta, nakasuot ng itim, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ang mga tao ay nagtakbuhan, ngunit si Apong Mondo ay nanatili. Berta, aniya, bitawan mo na ang galit. Hindi mo na mababawi ang iyong pamilya sa paghihiganti. Tahimik si Berta, tumingin siya sa langit, saka ngumiti ng mapait. Hindi ko ito ginagawa para lang sa kanila, ginagawa ko ito para ipaalala na minsan, ang mga halimaw ay hindi isinilang, ginagawa sila ng mga taong mapanghusga. At sa sandaling iyon, yumanig ang lupa. Ang mga puno ay naglagas, at ang hangin ay tila sumisigaw. Isang boses ang narinig ng buong baryo, boses ni Berta. Ito ang huling babala, huwag niyong husgahan ang hindi niyo nauunawaan. At gaya ng pagdating ng bagyo, biglang tumigil ang lahat. Walang hangin, walang ingay, at si Berta ay nawala na lamang parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit ang mga tao ay naiwan, nanginginig at nagtataka, tapos na ba talaga ang sumpa, o nagsisimula pa lamang ito? Makalipas ang gabing iyon, tila bumalik ang katahimikan sa baryo. Wala nang naririnig na iyakan sa gabi, wala nang aninong naglalakad sa gitna ng dilim. Ang hangin ay muling naging banayad, at ang mga ibon ay nagbalikan sa mga puno. Ngunit kahit payapa na ang paligid, ang mga tao ay hindi pa rin mapalagay. Wala nang nagtatawanan sa kalsada, at bihira na ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Para bang ang baryo ay nabuhay muli, ngunit walang kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan, si Kaapong Mondo ay bumalik sa lugar kung saan nawala si Aling Berta. Dala niya ang ilang bulaklak at isang kandila. Lumuhad siya sa lupa at mahina niyang sinabi, "Berta, tapos na. Ipinabatid mo na sa kanila ang katotohanan. Sana ngayon ay matahimik ka na." Habang sinisindihan niya ang kandila, biglang umihip ang hangin at tila may malamig na haplos na dumaan sa kanyang balikat. Narinig niya ang mahinang tinig ng isang babae. "Salamat, Mondo." Paglingon niya, walang tao, ngunit nakita niyang muling gumalaw ang apoy ng kandila, parang may ngiting nagpasalamat sa kanya. Simula noon, nagpa siya ang mga natitirang taga-baryo na magtayo ng munting dambana sa dating tahanan ni Aling Berta. Doon sila nag-aalay ng bulaklak at dasal, bilang paghingi ng tawad at paggunita sa kanyang pamilya. Dahan-dahan, bumalik ang sigla ng baryo. Muling tumubo ang mga pananim, lumino ang tubig sa balon, at ang mga bata ay muling nagtakbuhan sa daan. Ngunit may iisang kasunduan ng lahat. Walang muling huhusgahan, at walang itataboy sa baryong iyon. Minsan, sa dapit hapon, sinasabi ng mga matatanda na may nakikita silang isang babaeng nakaputi sa malayo, nakatayo sa gilid ng bukirin habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Hindi siya nakakatakot. Sa halip, tila bantay siya, isang kaluluwang nagbabantay upang hindi na maulit ang nangyari noon. At kapag may hangin na dumaan sa baryo, may maririnig kang bulong na tila galing sa diwa ng lupa. Ang kabaitan ay hindi dapat hatulan, sapagkat kahit ang nilalang ng dilim ay marunong ding magmahal. Ilang taon ang lumipas mula nang mangyari ang madilim na kasaysayan ng baryo. Ang mga bagong ipinanganak ay hindi na alam ang buong istorya, tanging mga matatanda na lang ang nagkukwento tungkol kay Aling Berta, ang mabait na aswang na minsang tinuring na halimaw. Ang dati liblib na baryo ay unti-unting umunlad. Nagtayo ng paaralan, simbahan, at palengke. Ngunit sa dulo ng baryo, nananatili pa rin ang lumang punong balete, kung saan dati naglalagi si Aling Berta. Walang nagtatangkang putulin ito, dahil ayon sa paniniwala ng mga tao, doon nananahan ang kanyang espiritu, tahimik na nagbabantay sa mga taga-baryo. Tuwing gabi ng buwan ng Nobyembre, ang mga tao ay nag-aalay ng kandila at bulaklak sa paanan ng balete. Ginagawa nila ito hindi dahil sa takot, kundi bilang paggunita at paggalang. Ang mga bata ay tinuturuan ng kanilang mga magulang ng aral na galing sa kwento ni Berta. Mas mahigit, huwag kang manghusga sa itsura o sabi-sabi.
Sapagkat minsan, ang halimaw ay nasa loob ng puso ng tao, hindi sa anyo ng nilalang. Si Kaapong Mondo, na ngayoy matanda na, ay madalas pa ring bumisita sa dambana. Tuwing pupunta siya roon, may dala siyang 30 puting bulaklak para kay Isko, Rico, at Lira, at isang pulang bulaklak para kay Berta. Matagal na, sabi niya minsang mag-isa, pero hindi kita nakalimutan. Habang pinagmamasdan niya ang mga bulaklak, may maririnig siyang banayad na hangin at halakhak ng mga bata, mga tunog na tila galing sa ibang mundo, at sa sandaling yun, mararamdaman niyang payapa na si Aling Berta, kasama ang kanyang pamilya, sa huling sandali ng araw, bago lumubog ang araw sa likod ng mga bundok ng Pangasinan, tila lumilitaw sa gitna ng liwanag ang isang figura, isang babaeng nakaputi, may ngiti sa labi, at mga matang muling naging maamo, isang huling titig, isang huling bulong, mas mahigit, hindi ako masama, ako'y isang ina lamang na nagmahal, at sa pagdampi ng malamig na simoy ng hangin, tuluyan ang naglaho ang anino ni Aling Berta, hindi bilang halimaw, kundi bilang alamat ng baryong minsan niyang tinawag na tahanan.